Praise the name of the Lord. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, madaydayo ti Apo kakabsat. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. At dalangin ko na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan, mga kapatid. Amen. So, muli pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, sa ating study and grow, mga kapatid, ngayong October 20, okay, ang series pa rin natin na tinatalakay ay nasa titles of God's people in the Bible dahil napakahalaga na malaman natin yung mga title natin para alam natin yung function natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid. So, ang mga titulo na napag-aralan natin, mga kapatid, ay servant. Okay? Pag-aralan natin yan. Tayo ay natatawag na children, sons and daughters. Okay? Bride, mga kapatid. Friend. Okay? Yung iba, mga kapatid. Ngunit sa gabing ito ay parang talagang palalim ng palalim ang ating pag-aaral patungkol sa relasyon na pinapakita ng Diyos. Okay? From servant to children, friend, bride, mga kapatid. And now, mga kapatid, sa gabing ito, meron tayong pangpitong titulo na ating pag-uusapan, mga kapatid. So, palalim ng palalim, no? Ang relasyon na gustong ma-establish ng Panginoon sa mga bayan niya, sa tao niya, mga kapatid, sa mga tagasunod niya. So, sa gabing ito, mga kapatid, ay meron tayong panibagong pag-uusapan dahil isa sa titulo natin, okay, ay ang natatawag na, mga kapatid, body of Christ. Okay, so, pag servant, malayong-malayo ang may relasyon, pero malayo sa master. Okay, so, pag children, medyo talagang, mga kapatid, lumalalim na dahil ibang relasyon ng magulang sa anak. And then, mga kapatid, yung friend. So, ibang level din ng relasyon yon dahil so, inabot tayo ng Panginoon, maging kaibigan at maging bride. Siya yung bridegroom, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, ito na. Mismo na, katawan niya na. Okay, kaya pag hindi natin alam itong mga bagay na ito, lingkod lang ng lingkod sa Panginoon, parang hirap. Kaya, iba pag may alam ka sa Panginoon. Iba pag may alam ka kung sino ka sa Diyos. Okay, kaya, sa totoo lang, galit na galit sa atin yung kaaway, takot na takot sa atin yung kaaway, dahil mayroon siyang nakikita sa atin na bagay na pagpapahalaga ng Diyos. Okay, kasi nakikita niyang pagkilos ng Diyos sa atin, mga kapatid, though hindi natin sila nakikita. Okay? Kaya, mga kapatid, dapat alam din natin kung sino po tayo. Okay, para ganahan tayong maglingkod sa Panginoon. Kasi kung servant lang ang alam mo, ay wala talaga. Nakakasawa. Kaya pag ang alam mo sa sarili mo, servant ka lang forever, yun lang yung relasyon mo sa Diyos, baka magbabackslide ka din bandang huli kasi magsasawa ka Pero when you found out, mga kapatid, you find out na ang relasyon pala natin sa Panginoon ay paganda ng paganda, palalim ng palalim, makikita ninyo na sasabihin mo, talagang ayaw kong mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, ngayong gabi, mga kapatid,
pag natapos natin itong pasimula ng pangpitong titulo, okay, malalaman mo na maganda pala maging kabilang ng church. Purihin ng Panginoong Diyos. Ang teksto natin, mga kapatid, ay sa 1 Corinthians, chapter number 12, verse 27. Okay? Basahin ko po, mga kapatid, sa English, King James Version. Ganito po ang pagkakabasa. Now ye. Okay? Ibig sabihin, tumutukoy sa marami ye. Okay? Now ye are the body of Christ. Okay? The church is the body of Christ. Kaya, mga kapatid, amen, kung mayroong dapat, kaya mamaya ko dapat sabihin to mag-aalala, mag-iingat, yung nagmamayari ng katawan. Okay, kaya ngayon alam na ninyo na yung sinasabi ng Panginoon na ang mga maya ay hindi nagtatanim, hindi nag-aani, pero pinapakain sila ng Panginoon. Okay? Kung hindi loobin ng Ama na mahulog ang isa sa kanila, ay hindi mangyayari. Hindi nyo ba alam na mas higit pa kayo sa mga maya, sabi ng Panginoon? Mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ngayon natin naiintindihan na mapapagtagpi natin yan, mga kapatid. Purihin ng Panginoong Diyos, sapagkat tayo pala ay katawan ng Panginoong Jesucristo. Okay, kaya pala umalis na siya bilang sa kanyang pagkatao. Dahil sa kanyang pagkatao, nandito pa rin, mga kapatid, may bad news tayo sa kaaway, nandito pa rin sa mundo ang katawan ni Kristo. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Now ye are the body of Christ and members in particular. Okay, sa Amplified Version, tinignan ko ito, mga kapatid, napakaganda. Ang sabi sa Amplified Version ay ganito. Now you collectively are Christ's body. Okay. Tayo daw lahat. Okay. Ay katawan ni Kristo. And individually, you are members of it. Okay? Each part severally and distinct, each with his own place and function. Kaya, mga kapatid, talagang ngayon natin mapapag-unawa din at mapaalalahanan tayo, mga kapatid, kung sino tayo kay Kristo at kung sino tayo, mga kapatid, sa mundong ito. Okay, so, the mystical body of Christ ay walang iba kung hindi ang church sa mundong ito. Kaya sana, mga kapatid, nawa, ang banal na Espiritu ang mag-convict sa atin, magpaalala at magpatibay sa puso natin na tayo po ay hindi lamang binubuo ng isang grupo, paniniwala, o organisasyon, mga kapatid. Kung hindi, tayo po ay organismo na bumubuo sa katawan ni Jesucristo. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay, sa gabing ito, mga kapatid, amen, meron akong gustong basahin dito sa Colossians, mga kapatid, na talagang inaangkin niya tayo bilang katawan niya. Kaya sana huwag mong maliitin ang sarili mo, mga kapatid, kung ikaw ay part ng church. Kaya kapag hindi ka pa part ng church, kailangan mong manampalataya, magsisi, mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, tanggapin mong Espiritu Santo. Yan yung pagiging church, mga kapatid. Kaya, yun yung nakakabulag sa iba na kapag binasa nila yung Bible, mga kapatid, katulad ikaw,
Halimbawa lang, doon sa mga kapatid natin na hindi pa nabaptize, pag nabasa nila ito, 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ. So katawan pala ako ni Kristo. So hindi pa, kapag hindi ka pa talaga nananampalataya, hindi ka pa nagsisi, hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus at sa Espiritu Santo, mga kapatid. Hindi pa po. Kaya napakahalaga niyan dahil yun yung access natin nung nakapasok tayo, mga kapatid, bilang katawan ni Kristo. Okay, dahil yung Espiritu niya ay sumasa atin din. Okay, dito sa Colossians, mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo kung gaano niya tayo, kasi pag hindi ka niya inaangkin, hindi ka mahalaga Hindi ka mahalaga. Pero pag lagi mong bukang bibig, akin yan, ibig sabihin, sinasabi mo sa iba, mga kapatid, na may pagpapahalaga ka dyan. Okay? Kung meron kang mga alaga, okay, may mga property ka, hindi mo inaangkin na sa'yo, paglalaroan yun ng mga tao. Pero pag sinasabi mo na, ito, amin to. Ako naglilinis dito. Ganito. Medyo, alam nila kung sino yung nagmamayari, mga kapatid, at sino yung nag-aalaga. Ganon din tayo, mga kapatid. Meron pong nagsasabi sa kaaway. Merong nagsasabi sa ibang tao. At sa atin mismo, sinasabi niya ngayon, gusto niyang sabihin na tayo ay pagmamayari niya. Okay, tingnan natin dito sa Colossians chapter 1, verse 17 to 18. Okay? Colossians 1, 17 to 18, sabi dito, and He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body. Okay? Siya ang ulo ng katawan. The church, sabi dito. Ang katawan ay ang church. Siya ang ulo, mga kapatid. Who is the beginning, the firstborn from the dead, and that, mga kapatid, in all things, He might have the preeminence. Mga kapatid, pag tinignan natin yung word na preeminence, yun yung, ang ibig sabihin niya ay superiority. Okay, gustong ipahayag ng Panginoon, mga kapatid, na siya ang superior sa lahat ng bagay. At dito nababanggit, mga kapatid, ang special mention po, mga kapatid, ang katawan ng Panginoon at kasama tayo sa kanyang pagmamayari. Okay? Kaya, hindi lang pagmamayari ng Panginoon yung ganito, yung ganyan. Special mention po ang katawan dito, ang church. Okay? Kaya pasingtabi sa kaaway, mga kapatid, dahil meron pong nagmamayari sa atin at nagpapahalaga sa atin. Okay? Sana maintindihan natin yan dahil iba yung respeto mo. Actually, yun ang mapapag-usapan natin sa mga susunod na pag-aaral. Yung respeto. Ibang respeto mo sa isang bagay kung kilala mo yung nagmamayari, lalo na pag prominenteng tao, mga kapatid. Di ba? Iba yung tingin mo. Okay? Di ba? Katulad yan. Sa mundong ito, usapang sanglibutan, bata ni Mayor yan. Medyo, di ba? Maingat ka. Di ba? Pag ganon. Dahil merong merong nagmamayari na kilalang tao. Halimbawa na lang, kanwari. Property ni Mayor Duterte yan. Dating, mga kapatid, dating tinatapunan ng basura, dating, mga kapatid, kung ano-ano lang ilalagay doon. Pero nung nalaman nila na ang nagmamayari noon ay si Digong, mga kapatid, medyo siguro titigilan na nung magkakaroon na ng respeto. Kaya sana, mga kapatid, dalangin ko, na nawa, mga kapatid, sa
pagmamay-aring lahat ng Panginoon, mga kapatid, na sa Kanya nagmumula lahat, special mention po ang katawan, ang church, mga kapatid. Kaya, pahalagahan po natin yung sarili natin sa presensya ng Panginoon. Hindi naman natin sinasabing itaas. Pahalagahan, why? Dahil inaangkin ka ng Panginoon eh. Dapat ingatan mo. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, sino mang magsisira niyan, katawan natin, ay sisirain ang Diyos. Gigibain ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo nagbibisyo. Dahil pag nakita ng Panginoon, sinisira mo itong property niya, mga kapatid, tulungan ka na niya na masira, mga kapatid. So, ganun siya magpahalaga ng pagmamay-ari niya. Okay, mga kapatid? Kaya, nawa ay pahalagahan natin ang sarili natin sa harap ng Panginoon. Mahalaga po tayo. Imaginin mo, mga kapatid, gusto ng Panginoon, lagi tayo sa gawain. Ganun tayo kahalaga sa Kanya. Di tayo ngaliwayan, ti panaggigimong tayo. Okay? Huwag nating pabayaan ng pagkakatipon. Dahil sa 2 o 3 nagkatipon, naroon ako sa kalagitnaan niya. Tingnan ninyo, mga kapatid. Kaya nawa dalangin ko sa Panginoon na kung paano pahalagahan ng Diyos ang church, dapat ikaw mismo, ganun mo rin pahalagahan yung sarili mo. So, please remind yourself sa araw-araw na pagmamay-ari ka ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya, pag alam mo na bigatin yung nagmamay-ari sa'yo, mga kapatid, mababawasan yung aalalahanin mo eh. Okay? So, araw-araw, marami akong kinukot na verses, mga kapatid. Marami. Tapos, yung isang verse na versikulo sa Biblia na kinukot ko, ito, mga kapatid. And lo, ito yung paborito kong pangako ng Diyos sa akin eh. My favorite promise ng Panginoon sa akin. Ito, mga kapatid. Pangako ng Diyos sa akin na pag tinanong ako, kahit noon, biglaan, tinanong ako noon, anong pangako sa'yo ng Diyos? Gawain yun, tinanong ako, mga kapatid. Anong pangako sa'yo ng Diyos? Na pinanghawakan. Yun yung sinabi ko dahil yun yung pinaka-paborito kong pangako ng Diyos sa akin. Okay, kaya, pansinin ninyo, medyo confident talaga ako pagdating sa gawain. Confident talaga ako. Kaya ayaw kong tatayo ng hindi nakahanda dahil bukod dyan, meron pa akong isang pinaghuhugutan ng lakas ng loob. Okay? Ito yun, mga kapatid. Tara, para alam nyo na, no? Kinukot ko to araw. Marami akong kinukot sa umaga. Okay, pagkatapos manalangin, nagkukot ako ng maraming verses. Ito yung isa, at ito yung paborito ko, mga kapatid. Sa lahat ng pangako ng Diyos. Ito yun. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, pag kinukot ko yan, mga kapatid, kasama ako lagi ng Panginoon, yung buong araw ko, mga kapatid, ayaw ko ng may negatibo, ayaw ko ng dahil kasama mo ang Panginoon eh. Ibig sabihin, mga kapatid, amen, kasama mo yung makapangyarihan sa lahat, kasama mo yung marunong, magaling, kasama mo, mga kapatid, yung mapagpala, mayaman, dakila. Kaya, mga kapatid, ngayon naiintindihan niyo na ako kung bakit, lalo pag nakahanda ako sa pagtuturo, meron akong lakas ng loob. Okay? Alam ng Diyos yan, mga kapatid. Tuwing tumatayo ako, tuwing nagtuturo ako, hindi malakas yung loob ko dahil nakahanda ako. Kasama lang yun. Ano lang yun? Mga 25% lang yun. Ang pinakalakas ng loob ko, mga kapatid, pag ako'y nagpapagamit, dahil hindi natin kayang magpagamit sa Diyos eh. Hindi natin kaya. Walang pwedeng maglilingkod sa Panginoon nang walang pangunguna ng Diyos, lalong-lalo na sa ministeryo ng salita niya.
Hindi mo pwedeng hindi pwedeng talento lang, mga kapatid. Hindi pwede. Ministry of the word, hindi po pwede talento lang. Hindi pwedeng magaling lang sa eskwelahan, hindi po pwede yun. Okay? Doon nakakatulong. Pero, pagdating sa ministry of the word, mga kapatid, lalo na pag ikaw yung maglilid ng gawain, yan, mga kapatid, kailangan kasama mo yung chief shepherd, yung mismong nagmamay-ari, mga kapatid. Dahil tayo ay under shepherd lamang sa gawain. Siya po yung chief shepherd. Kaya nga pagkas alam mo, lo, I am with you always, alam mo na kasama ka niya lagi, at kasama mo siya lagi, mga kapatid, hindi pwede na alam mo kasama mo ang Panginoon, lantang gulay kang nahihiya-hiya ka at natatakot ka at nanginginig-nginig ka, mga kapatid. Iniinsulto mo ang Diyos pag ganon. Yun ang feeling ko sa Panginoon. Kapag sinabi ni Lord sa akin, kasama kita ha, tapos ipapakita ko sa Kanya, mga kapatid, wala akong gana, wala akong kabuhay-buhay sa pagtuturo. Wala. Kaya nga pansinin niyo, di ba? Sabi ko, pag nagpipreach ako, may kasamang worship eh. Because nga, Lo, I am with you always. Malakas yung loob ko dahil siya na nagmamay-ari ay sumasa atin. Ang mahirap, ito. Kapag ang kasama mo sa church ay yung hindi nagmamay-ari ng church. Mga kapatid, ayan. Okay? Wala ka namang lakas ng loob. At dispalinghado ang ministry pag gano'n. Di ba? Napansin na natin yan dito eh. Meron yung mga kapatid, katulad yan. Hindi kasama ni Lord yun dahil ginagamit pa yung tangs ng tangs eh, di ba? Tangs ng tangs. Tapos, nung tumayo sa pulpito, ewan ko kung naaalala nyo ito, mga kapatid Santa Cruz, nung tumayo sa pulpito, mga kapatid, maihahayag eh. Kaya nga sa presensya ng Panginoon, maihahayag tayo eh. Si Judas, naihayag siya eh. Sa presensya ng Panginoon, makikita kung sino po tayo. Sa gawain, makikita mo doon yung tunay na pagkatao natin sa harap ng Panginoong Diyos. Okay, nung tumayo na siya sa pulpito, di ba kinuha niya yung mic, nagsalita siya, naalala niyo? Mga kapatid, tangs ang tangs eh. Kunting galaw lang, speaking tongues na eh. Malalaman mo na hindi espiritu ng Panginoon eh. Dahil noong sasabihin na niya yung praise the Lord, mga kapatid, nabulol-bulol siya sa likod ng pulpito. Hindi niya masabi yung praise the Lord, mga kapatid, ng diretsyo. Di ba yung praise the Lord, pag nagkakamayan tayo, di ba? Na yan, parang lang di ba? Normal sa atin yun, praise the Lord, purihin ang Panginoon. Pero mga kapatid, pagdating niya sa likod ng pulpito, sabi ko na nga, baka ako hindi talaga kay Lord tong na ito eh. Hindi niya masabi yung praise the Lord. Nabubulol-bulol siya doon, nauutal-utal siya, ang tagal niya. Ang tagal bago niya nasabi nang malinaw yung praise the Lord, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kapag, alam ko hindi si Lord yung kasama nun, kaya gano'n. Pero pag kasama mo si Lord, mga kapatid, iba yung level ng confidence mo dahil siya yung nagmamay-ari ng lahat eh. Lalong-lalo na ng church. Dapat, yan yung pinaguhugutan natin ng lakas ng loob sa ministry. Mga nagtuturo sa atin, huwag dahil meron kang malalim na lesson. Hindi yon mga kapatid. Dahil maganda yung napaghandaan mo, dahil nanalangin ka ng 20 oras, mga kapatid, hindi ganon. Kung hindi mo rin alam na kasama mo siya, yan, mga ngatog-ngatog talaga yung tuhod mo. Mauutal ka talaga. Pero pag alam mo, kasama mo yung nagmamay-ari ng lahat, at nagmamay-ari ng mga taong kaharap mo sa church, mga kapatid, meron kang lakas ng loob. Okay, so yun yung pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob. Kasama ako at kasama ko yung nagmamay-ari ng lahat at itong mga taong ito nakaharap ko, siya nagmamay-ari, kasama ko siya.
Okay, so, ganun natin pahalagaan yung sarili natin, mga kapatid, no? Sa harap ng Panginoon. Dahil inaangkin niya tayong pagmamayari. Kaya, aminin din natin sa sarili natin na mayroong nagmamayari sa atin. Okay, please lang, mga kapatid. Okay, kaya kapag hindi mo alam na pagmamayari ka ng Panginoon, wala kang pag-iingat. Kaya pag niyaya ka nila, kahit Sunday, sumama ka na. Kasi nakalimutan mo, mga kapatid, na ikaw ay pagmamayari ng Panginoon. Pero pag alam mo pagmamayari ka ng Panginoon, wala nang tanong-tanong, pag free time mo, may gawain, diretso ka kaagad sa gawain. Ito, dadaanan ko yung mga kapatiran. Huwag kayong maghanda pag 8:30 lang. Dapat 8:20 pa lang, nakahanda na kayo. Dahil ako, mga kapatid, alas 8 pa lang nandito na ako. Nakaharap na ako dito, i-on ko na lang. Pag property ka ng Panginoon, mga kapatid, alam mong ilagay yung sarili mo. Unless may emergency. Sana naman, wala, mga kapatid. Okay? Kaya, matuto po tayo, mga kapatid, na makita itong bagay na ito. Dahil katawan niya tayo, kaya nga, gusto niya tayong kasama. Okay, mga kapatid? At inaangkin nga tayo ng Panginoon bilang katawan po niya. Okay? So, mga kapatid, huwag mong ilayo yung sarili mo sa Diyos. Pag ikaw ay nabaptize na in Jesus' name, naglilingkod ka sa Panginoon, tananggap mo lalo na yung presensya ng Espiritu ng Panginoon, huwag mong ilayo yung sarili mo dahil proud siya nga sa iyo na ikaw ay pagmamayari niya. Okay? Proud siya sa iyo. Kaya dapat maging proud ka sa sarili mo sa presensya ng Panginoon dahil pinapahalagahan ka ng Diyos bilang pagmamayari niya, mga kapatid. Okay? So, pag alam mo yan, marunong kang mag-ingat. Kaya nga, hindi mo na kinakain ngayon yung dati mong kinakain noon Noong wala ka pa kay Kristo, mga kapatid, dahil meron lang siyang sinabi sa atin sa Bible kung ano dapat kakainin natin. Ayan. Pati pananamit. Okay? Kaya, naway makita po natin yan dahil merong nagmamayari sa atin. Kaya hindi nyo kayang ipaliwanag ito sa mga ibang tao, lalo na yung pamumuhay ng may kabanalan, mga kapatid, sa panglabas. Okay? Kasi yun ang nakikita ng mga tao Pero malaga, di ba, yung pangloob? Sa panglabas, pagtatanim, ba't lagi kayo nakapalda? Ba't hindi ka nag-short, pastor? Bakit? Ganito. Ba't ganyan? Ba't ganon? Actually, ang hirap ipaliwanag sa kanila. Kahit bigyan nyo sila ng bersikulo, dahil hindi nila maunawaan yun, lalong-lalo na, mga kapatid, pag patungkol sa salita ng Panginoon, kahit gamitan mo sila ng bersikulo, hindi ganon nila maunawaan yun, mga kapatid. Hindi nila maunawaan, basta-basta. Kaya kahit gano'n ka pa minsan magaling magpaliwanag, kasi hindi pa nila dapat maunawaan yun Parang ikaw nga di ba? Mas madali mong maunawaan yung bautismo, pero yung buhay ka bilang isang Kristiyano, minsan marami pang nahihirapan dyan, mga kapatid. Okay, kaya mahirap nilang maintindihan. Madali mo nang maintindihan yan, mga kapatid, kapag ikaw ay pinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Okay, kaya nawa, mga kapatid, sa ating pag-aaral ay mapaalalahanan lang naman tayo. Kung hindi natin alam, at least magkaroon tayo ng kaunawaan na ikaw po bilang kabilang sa katawan ni Kristo ay pinapahalagahan niya at inaangkin niyang sarili niya, mga kapatid. Proud siya na pagmamayari tayo ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, kaya magandang kabilang sa katawan ni Kristo. Okay, dito muna tayo. Tignan muna natin kung bakit maganda na maging kabilang sa katawan ni Kristo. Kasi ang pinag-uusapan natin sa titles of God's people in the Bible is, we are talking about the body of Christ. So, gaano ba kaganda? Yun na yung una, mga kapatid. Proud ang Panginoon na tayo'y pagmamayari niya. Dalangin ko araw-araw
paalalahanan natin yung sarili natin na mayroong nagmamay-ari sa atin. Okay, mga kapatid? And then, mga kapatid, dito sa pangalawa, tingnan ninyo, kaya magandang maging part ng katawan ni Kristo. Kaya, kung may share nyo ito, video na ito sa mga hindi pa part ng church, kailangan nilang manampalataya, magsisi, at magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa tubig at tanggapin ang Espiritu ng Panginoon. Dahil napakagandang maging part ng church. Lalo na pag tinapos natin itong lahat na itong pagtuturo na ito, makikita mo kung gaano kagandang maging kabilang sa church. Okay, number 1, mga kapatid, na pinag-uusapan natin, property tayo ng Panginoon. I'm sorry sa kaaway. Okay? Merong nagmamayari sa atin. Kaya naalala nyo si Job, mga kapatid? Hindi siya nagalaw ng kaaway hanggat di siya pinahintulutan ng Panginoon. May bakod eh. Sabi ng kaaway, may bakod si Job eh. So, kaya nga, kailangan tayong maglingkod sa Diyos dahil may bakod tayo na hindi pwedeng ma-penetrate ng kaaway, mga kapatid. Kailangan pa niyang magpaalam sa nagmamayari. Okay, mga kapatid? Kaya dapat alam po natin yan. Kaya mahalagang maging kabilang sa katawan ni Kristo. Huwag tayong mawawala. Kailangan tayong manatili, mga kapatid. Dahil pag hindi ka na pagmamayari ng Panginoon, mga kapatid, alam mo na kung sinong magmamayari sa'yo. Kaya kailangan maging part tayo ng church at maging pagmamayari tayo ng Panginoon. I mean, pagmamayari naman ng Diyos lahat pero iba yung inaangkin niya eh. Okay? Bakit ginawa naman ng Diyos lahat pero hindi inaangkin ng Diyos ang demonyo. Hindi niya inaangkin. Dahil wala na siyang pakialam doon eh. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Pero pag ito akin to, lagi niyang nire-remind, ito akin, ito, ibig sabihin may pakialam siya doon. Okay? Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Pangalawang side, mga kapatid, bakit napakahalagang maging kabilang ng katawan ni Kristo? Amen. Ay ito po. Sa Ephesians chapter 1, verse 22 to 23, ganito pong pagkakabasa. No? Ephesians 1, 22 and 23, and hath put all things under His feet. May nilagay ang Diyos, mga kapatid, sa ilalim ng paa. Kanino kaya? And gave Him to be the head over all things to the church. Okay, yun ninyo. Merong, mga kapatid, nilagay. Okay? Sa paanan. Binigyan ng kapamanan. Gave Him to be the head over all to the church, which is His body. The fullness of Him that filleth all in all. So, merong authority, mga kapatid, na ibinigay niya sa church. O kaya nga, huwag kayong matakot na mag-pray sa may karamdaman. Huwag kayong matakot, mga kapatid, pag may mga may encounter kayong demon possessed sa lugar ninyo. Kahit di nyo na ako tawagin. Kung naiintindihan nyo ito, na may authority na pinagkalubang Panginoon. Mga kapatid, sa miyembro ng katawan ni Jesucristo. Okay? Natural. Bakit kaya? Ba't binigyan? Natural kasi nga katawan niya. Kaya nga, doon sa unang part, pagmamayari tayo ng Panginoon, proud siya na pagmamayari tayo ng Panginoon. Dito, hindi lang tayo inaaring akin yan. Hindi lang ganun ang Panginoon sa atin. Tingnan ninyo kung gaano ang pagpapahalaga niya. Merong kapangyarihan at may authority na binigay siya. Bakit? Kasi nga, katawan tayo ng Panginoon, mga kapatid. O hindi niya binigay yun sa lahat ng nilalang. Okay? Lahat ng nilalang ay gawa ng Panginoon. Okay? Pero meron siyang mga nilalang na binibigyan niya ng kapamahalaan. At siyempre, napili niya magbigyan ng kapamahalaan ay yung katawan niya, mga kapatid. Siyempre.
O, kaya nga, napakahalagang maging kabilang nito. So, concerning the church, pag sinabi kasing church, called out. Nagsimula yan, mga kapatid, sa tulong ng mga apostoles at mga disipulo ng Panginoon. Doon nagsimula po yung called out. Okay? Tinawag sila, iniwalay sila ng Panginoon, mga kapatid. Doon nagsimula yung authority at kapangyarihan, mga kapatid. Kaya nga hindi lang tayo tagasunod. Pag yun lang ang titignan mo, tagasunod ka lang ng Panginoon, tagasilbi ka lang. Kaya walang gana walang kabuhay-buhay yung iba maglingkod sa Diyos Pero pag alam mo na tagasunod ka, may kapamahalaan ka, pagmamayari ka ng Panginoon, iba yung feeling mo, mga kapatid. Meron kang level of confidence na kakaiba. Okay? Hindi ka magigit ng iba. Kaya alam ko yan, hindi ko kailangan na maintindihan ako ng iba. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa kanila. Okay? Kaya nga, may mga taong nagsasabi, dapat hindi daw, lagi ka kasing dapat daw mukha akong kawawa para daw tutulungan ako. Hindi ko pwedeng ipakitang ganun. Because in my mind, mga kapatid, sa isip ko, alam ko itong mga ito God is with me, mga kapatid, at makapangyarihan siya, nandyan siya. So, hindi pwede ng mentality ko, ay kawawa na nga ako, mga kapatid. Mahirap na nga ako. Tapos, yan yung nakaproject sa isip ko, at yun pa yung ipoproject ko sa labas ko, mga kapatid. Hindi po pwede. Kaya kahit alam kong mahirap ako, alam ko na mayroong Panginoong Diyos, naniniwala ako na sumasa atin, at may kapamahalaan, kaya hindi ka dapat magmumukhang kawawa, mga kapatid. So meron kang lakas ng loob talaga na nagmumula sa Panginoon. Ulitin ko, kung maramdaman ninyo na malakas ang loob ko, okay? Ang sinasabi ko dito, nagmumula lang yan sa Panginoon. Alam ko, kasama ko siya, alam ko, binigyan niya ako ng kapamahalan. Iba pag alam mo Okay? Kaya nagbabago dapat yung takbo ng isip mo at lalabas po yan. Lalabas po yan. Kaya sabi sa akin ng isang pastor, dapat mukha kang dapat. Para tulungan daw ako. Siguro magbutas-butas ng damit mo. Mga kawawa. Itsurang kawawa para tulungan. Hindi ko kailangan gawin yun, mga kapatid. Okay? Hindi ko kailangan. Dahil alam ko kung sino yung sumasa atin at yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi pwede binigyan ka ng kapangyarihan na lantang gulay ka. Kaya nga tingnan niyo yung mga pulis. Pansinin ninyo. Nung binigyan sila ng authority, lalo na yung mga general na mga kapatid. Lalo na yung mga, tingnan ninyo, titikas nila. Sana magising kayo, mga mananampalataya. Hindi ko po sinasabi maging mayabang kayo. Iba naman yung mayabang. Sa malakas ang loob, magkaiba yon. Malayong magkaiba. Mayabang ka kung malakas ang loob mo dahil sa sarili mo. Yun ang mayabang. Okay? Pero kung malakas ang loob mo, hindi dahil sa sarili mo, dahil sa Panginoon, hindi po yabang yun, mga kapatid. Ba't sila tingnan nyo, maayos yung mga gupit nila? Meron ba kayong mga nakita mga pulis dyan, mga kapatid, na tatuan, mahabang mga buhok, lumalabas sa kalsada, nakahubad, mga kapatid, na tapos, pag maglakad, lantang, sila, mga kapatid, tignan ninyo, ang titikas nila. Kasi merong nakapatong sa balikat nilang kapangyarihan. Lalo na yung mga general nga Dahil alam nila yung authority na nakapatong sa kanilang balikat. Kaya, pag hindi natin din alam ito, mga kapatid, tuwang-tuwa yung kaaway pag alam niya na hindi mo alam na may authority ka, mga kapatid. Kaya nga, ito po yung nagsimula sa mga alagad. Tignan natin, mga kapatid. Concerning the church, ito yung nagsimula sa mga alagad. Sabi ni Yesu Cristo sa Luke chapter 10, verse 19. Okay, Luke 10:19.
Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kita mo yan, mga kapatid? Kapag alam mo na binigyan ka doon, matatakot ka ba? Bakit ka matatakot sa demonyo kung alam mo lahat ng kapangyarihan ng kaaway ay subject sa iyong mga kapatid? Mawawalan ka ng takot. Okay? Kaya mayroon kang lakas ng loob. Binigyan ka eh. Ang hindi mo alam, binigyan ka, hindi mo alam na mayroon ka. At yun yung gusto ng kaaway. Pero sa gabing ito, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay mapag-unawa natin na sa huling araw na ito, may kapamahalaan na binigay sa church ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ay magkaroon tayo ng lakas ng loob sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, patungkol sa pagharap natin sa anumang lalang ng kaaway, mga kapatid. Tingnan ninyo, sa church, tingnan ninyo, sabi ng Panginoon, gagawin pa lang yung church, pero meron na siyang, mga kapatid, pangako sa Matthew 16:18. And I say also unto thee, sabi niya kay Pedro, mga kapatid, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. I will build my church, sabi niya. Tingnan ninyo, hindi pa nagagawa yung church, pero sabi niya, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan ninyo, hindi pa nag-exist tayo na church. Ganun katindi ang authority na nilagay ng Panginoon sa church. Imagine niyo yun. I will build. Gagawin pa lang. Future tense. Gagawin pa lang ng Panginoon. Pero sa isip ng Diyos, sa isip ng Panginoon, hindi magwawagi. Okay? Ang Hades sa church. Wala pa yung church, Ganon, mga kapatid, itrato ng Panginoon ng church. Kaya, in the eyes of Jesus, mga kapatid, the church is powerful. Kaya dapat ganon din yung paningin natin because in the eyes of the enemy, mga kapatid, no weapon of the enemy shall prosper. Alam ng kaaway na hindi magwawagi ang kanyang armas sa atin. Pero kung hindi mo alam na may armas ka, tuwang-tuwa yung kaaway. Okay, kaya sana sa gabing ito, dalangin ko, mapaalalahanan tayo ng Panginoon. Be the church, mga kapatid of Jesus Christ, na merong lakas ng loob. Hindi tayo, huwag kayong matakot sa kaaway, mga kapatid. Kaya nga sa mga prayer natin sa araw-araw, dito sa kapilya, sabihin, gibain natin. Ang gawa ng kaaway sa pamilya, sa lugar natin. Huwag kayong pumayag, mga kapatid. May kapangyarihan kayo . Saan nyo gagamitin yun? Pag nakapunta na kayo sa langit, wala na. Dito. Okay, dito natin gamitin yun at nandito pa ang kaaway, mga kapatid. So exercise your authority, full authority. Hindi bigay ni Pastor John, hindi bigay ni Pastor ganito. Bigay ng Panginoon. Bakit makapangyarihan ng church? Sabi niya, and I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Bakit makapangyarihan yung church? Bakit? Simple. Napakasimple, mga kapatid. Why the church is so powerful? It is very simple. Because the church is the body of Jesus Christ. Napakasimple. Kaya kung katawan ka ni Kristo, alam mo yan, mga kapatid, may kapangyarihan yan. Okay? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi matatalo yung kaaway dahil sa pinag-aralan natin o galing natin. Hindi. That's not the reason why the gates of hell shall not prevail against us. That's not the reason. The main reason is the church is the body of Christ, mga kapatid. Okay? Ay sa church, mga kapatid, ito na. Sa church, nandito na yung church. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Kaya kung alam ninyo yung authority ninyo, doon natatakot yung kaaway. Ako, alam ko, mga kapatid, ramdam na ramdam ko yan, mga kapatid.
Yung pangbugulo ng kaaway, ay, nako, grabe. Ayaw nga ako mag-preach ng kaaway dito eh. Oh, sa atin, ayaw. Ayaw. May mga pinapapunta siya na mga aliporis niya, mga kapatid, para ma-distract tayo dahil, tingnan niyo kung yung mga pumupunta sa Sunday, lahat para makinig, alam ko ang itsura ng nakikinig, mga kapatid. Kung yung mga pumupunta sa Sunday para sumamba, alam ko yung itsura ng mga sumasamba. Oh, mga kapatid, meron lang mga instrumento yung kaaway. Kaya, hindi yun hindi, nung una, mga kapatid, I am worried nung una. Panginoon, bakit may mga pumapasok ditong may mga daladalang ganitong espiritu? Nung una, worried ako dahil parang ang mangyari, ibig sabihin, hindi takot ang kaaway sa church, parang gano'n. Pero pinaunawa ng Panginoon sa Bible, mga kapatid, nung nabasa ko ito, yung taong may demonyo sa sinagoga. Ayan, sabi ng Panginoon. Kasi alam niya, nag-aalala ako, ba't ganun? Parang, hindi ba kami makapangyarihan? Di ba? Di ba yung anointing ko dito, Panginoon? Sabi ng Panginoon, mayroong tao sa sinagoga. In the synagogue, there is a man with unclean spirit. May demonyo, mga kapatid. Kaya alam ko kaya nung nalaman ko ito, pinaliwanag sa akin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi kayo ma-infiltrate ng kaaway sa labas. Dito sa loob. O nga naman, paano tayo guluhin ng kaaway? Mga kapatid, siyempre kailangan mayroon makapasok siya. Nung nalaman ko, pinaliwanag ng Panginoon, lalo akong ginanahan sa Panginoon at lumakas lalo yung loob ko, mga kapatid, dahil yung iba wala na dito sa atin Ginoon niyo? Hindi talaga sila magtatagal sa presensya ng Panginoon. Hindi naman ako masaya na na mawala ang mga iba. Masaya ako na tumigil na yung ginagawa nila, mga kapatid, na panggugulo. Spiritual yung nila familiar spirit. So, na-encourage ako, mga kapatid. Sabi ko, ito lang naalala ko Hindi bumaba yung, nung una, bumababa yung pananampalataya ko dahil, bakit nakakapasok yung kaaway? Kayang-kaya ba kami? Parang gano'n. Pero nung pinaliwanagan ng Panginoon, nangyari na yan sa sinagoga, sabi ng Panginoon. Ito yung, nakita ko, mga kapatid, lalo akong ginanahan, sabi ko, natatakot yung kaaway. Natatakot yung kaaway na magpatuloy yung vision ng Panginoon, mga kapatid. Kaya gusto niyang guluhin, gusto niyang madistract, gusto niyang may balingan. Nung pinaliwanag sa akin ng Panginoon, wala na. Kailangan execute ko yung authority, masunod yung vision ng Panginoon, masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sige lang, guluhin mo lang kami, pero ang nakikita ko doon, takot kasi yung kaaway na mangyari yung dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa bayan na ito. At nagsisimula na, mga kapatid, hallelujah. Pinangako na ng Panginoon yan. Ngayong 2022, tuloy-tuloy na yan, mga kapatid. Lahat ng pinangako ng Diyos ay gagawin na niya. Lalo tayong tumapang, mga kapatid. Lumakas yung loob. Kaya alam nyo yan, mga kapatid, dito sa Santa Cruz. Purihin ng Panginoon. Kaya kailangan alam natin yung authority natin sa Panginoon. Dapat natin yan. Okay? Para ma-execute natin. Wala tayong ibang paggagamitan yan kung hindi ngayon. Okay? Ang susunod, mga kapatid, maganda ito. Dito na tayo magtapos sa tagpong ito, mga kapatid. So, pahalagahan mo yung sarili mo dahil pagmamayari ka ng Panginoon. Pangalawa, may authority, mga kapatid, na binigay sa atin sa church. Basahin ko muna. Sa church, mga kapatid, ang authority na binigay niya, tingnan niyo, Romans 16:20. Makinig ka, kapatid. Kaya takot sa atin ang kaaway, gusto niya tayong guluhin. Alam niyo kung bakit? Ito, and the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Yun ninyo, mga kapatid,
Hindi, mga kapatid, ang kamay ng Diyos ang gagamitin niya para wasakin ang kaaway. Kaya nga, galit na galit ang kaaway. It's okay, mga kapatid. It's okay for the devil. Kaya galit sa iyo ang kaaway, alam mo? Kasi it's okay sa demonyo na wasakin siya ng Diyos. Kaya ito tandaan mo, ba't galit na galit sa atin ang kaaway, mga kapatid? Okay lang sa kanya na wasakin siya ng Diyos eh. Kaya siya galit na galit sa atin kasi hindi siya dudurugin ng Panginoon eh. Dudurugin siya ng Panginoon sa pamamagitan mo. Alam mo ba't siya nagagalit? Ikaw na dating makasalanan, ikaw na dating naloko niya, tapos ngayon gagamitin ka ng Diyos para wasakin mo siya. Shortly, tingnan niyo. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Why? Why we are so powerful enough, mga kapatid, to destroy the work of the enemy? Why? Because we are the body of Christ. Amen. And the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Kailangan alam natin yan. Okay? Kaya huwag mananaig sa isip natin yung negatibong bagay. We have power over the enemy, mga kapatid. Simula ngayon, pag manalangin kayo, isama niyo yan. Ibain ninyo lahat. Kung may mga sumpamang nabitawan sa pamilya ninyo, durugin niyo yan, mga kapatid. Dahil meron kayong authority. Kahirapan, mga kapatid, sawayin natin yan. Binindisyonan na ako ng Panginoon, sabihin mo. Kailangan alam mo yan. Pag naririnig ng kaawayan, nako, doon siya lalong nag-aalala at natatakot dahil nakikilala mo na kung sino ka na sa harap ng Panginoon. Kailangan alam natin yan, mga kapatid. Kung yung karamdaman, mga kapatid, kaya yung mga anak ko, nako, pag nakita ko may naramdaman na yan, nako, iluluhod ko talaga na kung galing man sa mikrobyo, galing sa virus, galing man sa bakterya, kung galing man sa espiritu yung karamdaman yan, nako mga kapatid, I execute my authority. I use what God has given to us. Tapos pupuntahan ko yung anak ko, doon ko siya ililihan, mamaya, okay na siya mga kapatid. Pero pag hindi natin alam gamitin yan, nako, kung saan-saan na tayo tumakbo, kung saan-saan na, ano-ano nang ginawa natin, mga kapatid. Amen. So, kailangan alam natin. Kaya nga, napakaganda sa church, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Okay, mga kapatid, dito tayo magtatapos sa gabing ito. Mga kapatid, sa Ephesians chapter 5, verse 29 to 30. Ito, napakaganda. Okay? Ephesians 5, 29 to 30. For no man ever yet hated his own flesh, but nourish it and cherish it, even as the Lord to the church. Wala daw tao na kamumuhian niya yung sarili niya, kung hindi, aalagaan niya, mga kapatid. Okay? Ganon ang Panginoon sa church. Tuloy natin. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Okay? Sa NLT version, verse 29, no one hates his own body, but lovingly cares for it. Just as Christ cares for His body, which is the church, mga kapatid. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Tayo ang laman ng Panginoon. Tayo ang buto. Tayo ang katawan, mga kapatid. Kaya, ito hindi ka lang pagmamayari, hindi ka lang binigyan ng kapangyarihan, sinisinta tayo ng Panginoon at iniingatan at inaalagaan. Why? Dahil pugi tayo, dahil maganda tayo, dahil magaling tayo. Hindi, mga kapatid, makasalanan nga tayo eh. Pero dahil katawan tayo ni Kristo, mga kapatid, mahal ng Diyos lahat, pero iba ang pag-ibig niya
Siyempre, sa katawan niya, read your Bible, mga kapatid. Ulitin ko, ang sarap basahin eh. No one hates his own body, but lovingly cares for it. Just as Christ cares for His body, which is the church. May nag-aalala sa iyo kung nasa church ka, mga kapatid. May nagmamahal sa iyo, may nag-iingat sa iyo. Why? Because you are His body. Amen, mga kapatid. Ha? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Sabi sa Acts chapter 20, verse 28, we are purchased by His own blood. Tingnan ninyo kung gaano niya tayo kamahal. I'm talking about while we were yet sinners. Sabi nga, Christ died for us. Imagine, noong hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, namatay siya para sa atin. Oh, gaano kadakilang pag-ibig. Kaya, maintindihan niyo itong Ephesians 5:29, na noong hindi pa tayo kaibig-ibig, binigay niya yung sarili niya, lalo na nung naging katawan tayo ni Kristo, mga kapatid, hallelujah, nourish it and cherish it. Cherish niya. Oh. Kaya ayaw niyang pabayaan ito. Kaya nga pansinin niyo ito, mga kapatid. Hindi ako nagbibiro, tingnan niyo yung mga picture niyo ngayon. Paglapitin niyo yung picture niyo noong wala kay Kristo. Oh, mas maganda kayo ngayon. Mas gwapo kayo. Bakit? Kasi naglo-lotion kayo. Hindi, mga kapatid. Ako, wala naman lotion eh. Ha? Hindi dahil kahit wala kang vitamin. Nagugluta ka siguro pa. Walang gluta-gluta. Oh. Dahil iniingatan tayo, inaalagaan tayo ng Panginoon. Lalo na pag nakikita niyang inaalagaan mo at iniingatan mo yung sarili mo. Oh, na magpatuloy sa Panginoon, lalo kanyang iingatan. Gusto mong maramdaman yung pag-iingat sa ng Diyos, ingatan mo rin yung sarili mo, kapatid. Kainin mo naman lahat ng bawal. Pagbibilad ka sa araw lagi, tapos sabi, ba't Lord ang itim-itim ko? Okay. Lahat ng bawal naman, pinapasok mo sa katawan mo. Pero pag nakikita ng Diyos, pinapahalagahan mo yung pinapahalagahan niya, hello mga kapatid, minamahal mo yung minamahal niya, lalo kanyang, mga kapatid, iingatan at aalagaan. Kaya pag nararamdaman ninyo, ba't parang hindi ko naman nararamdaman, ikaw mismo siguro, hindi mo pinapahalagahan yung pinapahalagahan niya. Ikaw yun. Hindi mo iniingatan yung iniingatan niya. Ikaw yun. Pero pag makita niya, iniingatan mo yan. Inadamitan mo ng maayos. Okay? Mga kapatid, presentable. Iniingatan mo yung sarili mo. Diyan mo rin makikita yung pag-aalaga sa iyo ng Panginoon. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon. Hindi ako nagbibiro. Kumuha kayo ng picture nyo noon. Picture ngayon, mga kapatid. Hindi kayo losyang ngayon, mga kapatid. Hindi. Noon. Pero tignan mo ngayon, mga kapatid. Okay? Hindi ako nagbibiro. Bakit? Iniingatan tayo at inaalagaan ng Panginoon. May mga nagtatanong, Pastor, ano mang sikreto mo? Kasi mas matanda ako sa kanila 42 na ako, mga kapatid. Tapos sila, mga 20 plus pa lang. 30 plus. Mukha na silang mas matanda sa akin Pastor, anong sikreto mo? Sabi, mag-pray ka lang. Hindi nila alam, mga kapatid. Pray lang. Sa presensya ng Panginoon, si Moses, nagbago yung itsura niya. Lumiliwanag yung mukha ni Moses sa presensya ng Panginoon. Akala niya siguro nagbibiro ako. Mag-pray ka lang na mag-pray ka. Pag lagi mong kausap ang Panginoon, mga kapatid, talagang, siyempre, mahahawaan ka ng Panginoon. Basahin nyo kay Moses, mga kapatid.
Nagbabad si Moses sa Panginoon. Pagbabaan niya, mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa kanya. Okay, so tuloy natin mga kapatid, ha? Tinubos tayo ng Panginoon nung makasalanan tayo. Paano pa kaya ngayon? Nakabilang tayo ng katawan ni Kristo, mga kapatid. Naway maintindihan mo yan. Kaya nga, hindi mo basta maintindihan itong Ephesians 5:29 kung hindi mo makita yung sinabi ni Paul sa Book of Romans na while we were yet sinners, Christ died for us. O nga, nung makasalanan tayo, namatay siya. Hindi pa tayo naglilingkod kay Lord. Lalo na ngayon, mga kapatid. Iniingatan niya, inaalagaan niya. So may nag-aalala sa'yo, may nag-aalaga sa'yo, kapatid. May nagmamahal sa'yo. Huwag tayong yan yung sinasabi ng kaaway sa atin noon dito, di ba? Gustong instill ng kaaway na walang pagmamahalan daw dito, mga kapatid. Wala daw. Pag-ibig. Sabi ko, yan yung mga salita ng mga demon possess. Imposible. Okay? Nung makasalanan ka, minahal ka ng Panginoon, ngayon pa kaya, naglilingkod ka sa Diyos. Mga kapatid. Nawa alam natin yan, mga kapatid. Okay? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Masarap maging kabilang ng church. May nagmamahal, may nag-iingat. Amen sa atin. Hallelujah. No one loved and cares for the church than Christ do. Wala nang higit na magmamahal sa iyo. Amen. Kung hindi ang pag-ibig at pag-iingat, paggabay ng Panginoon, wala nang. Sa Kanya lang talaga natin makikita yung tunay na yan, mga kapatid. Pag-iingat, tunay na pag-iingat sa Panginoon. Pag-aalaga, tunay na pag-aalaga sa Panginoon. Tunay na pag-ibig, kamo ba? Siyempre, ang Panginoon ay pag-ibig sa Kanya lang. Sana maintindihan po natin yan. Kaya nga hinihingi niya ang ating pag-ibig. Love God with all of your heart, with all of your mind. Bakit? Dahil grabe ang pagmamahal niya sa atin. Kaya nga, ba't ganun ang Panginoon? Ba't mahalin ko siya buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa? Ba't ganun ang hiningi sa akin ng Panginoon? Ba't ganun? Alam niyo kung bakit? Kasi grabe yung pagmamahal niyang ginagawa sa atin. Sobra-sobra, mga kapatid. Kung alam mo yan, mga kapatid, sigurado ako, lagi kang masaya sa gawain, sumasamba, at nagpapasalamat ka lagi sa Panginoon. Ba't ganun siya humingi, ano? Kasi grabe yung binigay niyang pag-ibig sa atin. At hanggang ngayong church tayo, mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So it is a blessing to be part of the church. Hindi tayo kawawa na naging kabilang ng church. Ulitin yung pakinggan ito, mga kapatid. Hindi ka naging kawawa na maging kabilang ka sa church dahil ang church ay katawan ni Kristo, mga kapatid. Okay? There is an eternal lover and care for the church. Why? Because the church is the body of Christ. Amen. So stay in the church. Kung hindi ka pa kasama, be part of the church and grow in the church, mga kapatid. This is not just a religion or any organization. Amen. The church is a powerful group of people because it is the body, hallelujah, of the risen Messiah, the King of kings and the Lord of lords, none other than Jesus Christ. Amen. I encourage you na tapusin natin lahat ito, mga kapatid. Napakaganda nito. Dito mo marirealize, mga kapatid, kung gaano magaganda, makabilang sa church. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Masarap maglingkod sa Panginoon. Masarap maging kabilang ng church. Lalong-lalo na pag naintindihan mo. Amen. Kung what's at stake to be part of the Church of Jesus Christ.
Hallelujah. Maraming magandang bagay. Amen. Bilang katawan ni Kristo. Bilang part of the church. Amen. So manatili tayo, magpakatibay sa church. At isama natin, mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan. Dahil wala ng ibang magandang buhay. Dito natin, kung iningatan tayo ng Diyos noong wala pa tayo sa Kanya, mas iingatan tayo ng Panginoon. Kung minahal niya tayo nung makasalanan tayo, mas mamahalin tayo ng Panginoon. Amen. Ngayong part tayo ng katawan or the church of Jesus Christ. Now you are the body of Christ and members in particular. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. God bless us all, mga kapatid. Let us enjoy serving the Lord because we are not just serving. Hallelujah. The Lord is with us while we are serving. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sumahati ng biyaya ng Diyos. Praise God. God bless you all. Mag-pray po tayo, mga kapatid. Hallelujah. At tulungan niyo ako na ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri at pagsamba. Lahat ng pasasalamat, mga kapatid. Ay tanging sa Diyos. So, glory to God. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa direksyon mo. Salamat sa salita mo, Panginoon. Salamat sa paalala mo. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa kaunawang nagmumula sa iyo. Lord God, kabilang kami sa church na iyo pong katawan. Salamat, O Diyos. Hindi namin alam kung bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga mo sa amin. Lord God, ngunit isang mahalaga na aming nakita at naunawaan. Grabe po ang pagpapahalaga mo sa amin, Panginoong Diyos. Lord God, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa authority. Salamat, Panginoong Diyos, na kami po'y pagmamayari mo na nag-iingat sa amin, nag-aalaga, nag-aalalay, Lord. Lord, tulungan mo ang mga anak mo, paalalahanan mo, O Diyos. Na nariyan ka lagi na bilang ulo, Lord God, ng iyong katawan. Lord God, na hindi mo kami iiwan. Hindi ka hiwalay sa iyong katawan, Panginoon. The head is always, hallelujah, part of the body. Kaya, O Diyos, dakilang Ama, i-encourage mo ang iyong mga anak, Panginoon, ano man ang pinagdadaanan nila, Lord. I pray in the name of Jesus. Paalala mo sa kanila. Sa gabing ito, Panginoon, na ikaw po ay sumasa amin. Tulungan mo rin sila magkaroon ng lakas ng loob at pananampalatay sa salita mo. Na may exercise nilang authority, Panginoon. Hallelujah. Magpalayas ng demonyo, magpagaling ng karamdaman. Hallelujah. Magpatong ng kamay. Hallelujah. Hallelujah. Tatanggapin ang kagalingan, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan. Hindi dahil sa amin, kung hindi dahil sa pagsunod namin at paniniwala namin sa iyo, Lord. There is power, Lord God, in us because we are your body, Lord. Help us, Lord, na magamit mo kami. Maluwalhati ka, O Diyos, sa aming mga buhay at makilala ng mga tao na ikaw ang Diyos na sumasa amin, Panginoon. Lord, palayain mong yung mga anak, Panginoon. Gamitin mo ang kanilang mga kamay at kanilang ministeryo. Ang kanilang mga panalangin, Panginoon, Lord God. Hindi lamang sa amin, Lord God, ang milagro. Lord, gamitin mo, Panginoong Diyos, ang mga kapatid, Lord, hallelujah. Kung mapag-unawa nila, hallelujah, ang kanilang kapamalaan. Hallelujah, laban sa kaaway, laban sa karamdaman. Lord God, in the name of Jesus, Lord, by the power of your word and in your spirit, Lord God, that your people exercise the authority that you have given us for the glory and praise of your name, Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, tulungan mo rin ang bawat isa sa kanilang mga personal na pangangailangan. Lord, abutin mo po sila, Panginoon. Lord, hallelujah. I pray in the name of Jesus. Ingatan mong bawat isa, Panginoon. Encourage mo, Lord God, sa pamamagitan ng ministeryo at salita mo, Panginoon. Alawin mo sila ng iyong Espiritu. At Lord God, ugunan mo na ang kanilang mga hinaing, Lord God. Jesus, mahayag sa kanila, mapatunayan nila, ikaw, O Diyos, ay nagpapalat sumasa amin, Panginoon. Pagpalain mo pong bawat isa, Panginoon, tanggapin nila ang kanilang kahilingan, Panginoon. Hallelujah. I pray in the name of Jesus.
Lord God, I pray, O God, show your power, Lord, as we exercise the authority that you have given to us. Bless your people, bless your church, O God. Give us revival, give us harvest. Touch more lives, O God. Hallelujah, sa aming ministeryo. Let people love you, let people serve you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka sa gabing ito, Lord. Ingatan mo kami, Lord, at bigyan mo kami ng kapahingahan sa aming pagtulog, sa aming pag-iwahiwalay, Lord. Ang samantala. Samahan mo kami at sa kinabukasan ay muli ka naming pasasalamatan, Panginoon. Harapin ang panibagong bukas ng may pagsamba at pagpupuri sa pangalan mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, dakila. Thank you, Lord, sa paalala mo. Manatili ka nawang laging nariyan nagpapaalala sa amin upang makilala namin kung sino kami sa iyong harapan. All glory, honor, and praise belongs to you, Lord. Purihin ka, dakilang Ama, sambahin ka, O Diyos. Salamat po, Lord, sa pagtugon mo sa aming panalangin. Igawad mong bendisyon sa bawat isa, Panginoon. I pray in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. God bless you all, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Let us love serving the Lord. And let us love to be part of the Church of Jesus Christ. God bless you. Ingat tayong lahat. Magkita-kita tayo sa mga gawain. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos.